Where you from? I'm from Alberta, Canada. Yeah. Ano? Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa pamangkin nung tinatuan ni Carvey na nagpatattoo last week. Eto kasing bossing natin, mayroong fiancé na Filipina pero siya Canadian ata. Pero dugong Pinoy kasi parents niya parehas Filipino. Sadyang lumaki lang siya sa Canada, kaya matindi siya mag-English. Actually, 3 language niya, English, Tagalog, and Visaya. Bisaya, basta yon. Dahil nga sa growing up, puro mga banyaga kasama niya, marami siyang kwento na iba sa mga nakasanayan natin dito sa Pinas. Kinikwento isa-isa. Wait, tignan natin mamaya, baka maalala ko. Anyway, client requested a tiger half-leg tattoo sa kanyang kaliwang likod na binti. Actually, common naman tong animal na to, na ginagamit talagang design sa tattoo, pero tinanong ko pa rin kung bakit ito ipatatattoo niya. Sabi niya, ito daw yung sumisimbolo sa babaeng papakasalan niya. Malamang kasi ganito din siya katapang o ka-wild. Pero joke lang. Kasi daw, ito ang napili niya na design, Year of the Tiger daw kasi ang taon kung kailan sila pareho ipinanganak. Ako, Year of the Pig ata. 1995, ewan ko ha. Okay guys, comment nyo naman kung anong animal kayo. Kung anong year of the animal nyo. Personally, di ako naniniwala sa kinalaman ng mga bituin sa kapalaran ng mga tao. Pero naniniwala ako sa swerte. Halos lahat kasi naman sisipag sineswerte, pero hindi lahat ng swerte masisipag. Yung iba nakaapak lang ng tayo. Pag-usapang swerte, palagi ko naiisip yung mga kwento tungkol sa mga ordinaryong tao na nanalo sa loto, kung gaano sila kaswerte at kung paano nabago yung buhay nila. Sabi nila, at tingin ko rin marami sa mga ito ang babalik din sa hirap, kahit na gaano pa kalaki ang napanalunan, kasi ang pagiging mayaman daw ay hindi lifestyle kundi mindset. Di ako mayaman pero ito masasabi ko. Kaya kakaunti lamang ang kababayan natin na nakakaahon sa hirap. Kasi ang pera ng may hirap ay pambili ng pagkain. Ang pera naman ng mayayaman ay pambili ng pagkain para ibenta at kumita pa ng mas maraming pambili ng pagkain at paikot-ikot pang cycle. Medyo mahirap ipaliwanag kasi ito basta let's say na lang na kapag ang goal mo ay magkapera, mahirap ka. Pero pag ang goal mo dumami yung pera, basta ganun. Teka na, dito din ako Pagka ang goal mo magkapera, pambili ng mga pangangailangan mo, yun mahirap ka. Pero kapag ang goal mo is kumita ng pera para kumita pa ng maraming pera, parang ganun. Ang mga mayayaman kasi meron yung something na like para silang factory ng pera or para silang gumagawa literal ng pera. Kasi hindi sila halos nauubusan. Ang galing nila magpaikot Ang galing nila save din. Siguro masasabi ko din na sobrang laking part nung financial management sa kung paano kayayaman. Let's say, merong isang nagtitinda ng banana Q. Tapos nagtitinda siya, tapos gagamitin niya rin yun sa bills, sa kung saan-saan, ganun. Di wala na yung pinapagbenta niya. Pero kasi yung isang banana Q naman, yung isang nagtitinda ng banana Q, kapag yun naman, yung pinagbentahan niya is nire-invest niya, ginamit niya ulit para bumili ng mas marami pang banana Q. Kahapon, at tininda niya 1 kilo. Sa susunod na araw, bibenta niya na 2, tapos 3 hanggang sa dumami ng dumami, di ba? Ganun din naman yun Basta, isa yan sa mga gusto ko rin na itry next time, yung mga business na yan. Pero, wala naman nag-uumpisa sa malaki. Siguro mag-i-start ako, maliit lang. Baka lang muna. Banana Q din. Hindi, joke lang. Hindi ako masyadong mahilig sa mga sa mga sales ng mga goods
siguro mga bentahan ng damit, gano'n, o kaya hardware store. Who knows, di ba? Basta, yun lang naman yung short term, ay, yung long term goal ko for now. Pero sa ngayon, syempre, kailangan muna natin tapusin yung mga projects natin ng mga nagtitiwala, dumayo pa mula pa sa ibang bansa. Kagaya na ito ni Boss, grabe, sobrang husay. Bago sila mag-Thailand bukas, dumaan muna dito para makapagpatattoo. And grabe, medyo hindi kami nagkwentuhan nito masyado ni Bossing kasi nga English speaking siya. Dati akong call center kaya lang kasi wala na ako masyadong practice and kinakalawang din yung mga natin English ability. Tsaka ewan ko ba yung mga Pinoy kasi or ako lang ba yun? Pagka meron tayong nakakausap na ng mga Englishero bigla sa daan yung nagkakagulatan. Oh, where's the Luneta Park? Hindi natin alam sasabihin kahit andali lang naman sana. Right, mga ganun na sana sasabihin natin pero 'di ba? Minsan kasi nakakagulat din yung mga pa-English tsaka minsan nakakapanibago din talaga lalo na pag nakita mo yung Englishero mukhang Pinoy. Parang pinagtitripan yata ako nito. Pero actually itong si Boss marunong naman siya magtagalog. Kaya lang talaga mas komportable siya dun sa English. So, ayun. Na lang kami. Tahimik na lang kami. Sound trip na lang ako dyan mag-isa. Tapos sabi ko kay Boss, bahala ka na dyan mag-isa mo. Magkwento mo na lang yung sarili mo. Hinako. Teka, napahaba na naman tong video ko. Para sa mga tropa natin dyan na gusto ng murang tattoo kagaya nito, kontakin nyo na agad ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Bago matapos itong video, papaalala ko ulit sa inyo, nag-home service ako kahit saan man kayo lupalop ng daigdig, probinsya, sulok ng bansa, mula Hulo hanggang Sulu. Mula Batanes pala hanggang Hulo yun. Also, paano, wala na kayong dahilan na ako napupunta dyan sa inyo. PM nyo lang ako, tapos pag-usapan natin yung presyo ng murang tattoo. Tapos, paano, bago matapos tong video, panoorin na talamin muna natin ang tattoo client review. Let's go. Gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, puyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man o home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine line, so bold na bara. Ko bahala, wag madala. Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud Pinoy sa tinta. Murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric, malupit. Japanese trad, neo-trad, black and gray hit. Kahit colored, kaya kong sabayan. Baguhan pero di pa patalo sa laban. More than vlog, panoorin sa FB. Proof na mic grind, Boss, hindi tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Sobrang ganda. Si Kuya, tiniis niya yung sakit sa tato. So, thank you Kuya for being patient with me sa big piece na tattoo ko. Alright, man. Rate our tattoo from 1 to 10. Oh, it's 10 out of 10. Yeah. Where are you from? I'm from Alberta, Canada. Yeah. Ulit ka pa ba? We'll see, baka. Yeah. No. Alright. Salamat ito. Salamat.
Puli, mandala, geometric malupit, Japanese trad, neo-trad, black and gray hit. Kahit color, kaya kong sabayan, baguhan pero di pa patalo sa laban. Practice daily hustle culture, bawal tamad, refine evolve para laging solid ang pagtatak. Kada karayong precision, di bara-bara, art mula puso, hindi basta bara. Pag nag-commit ka, tuloy-tuloy yan, tinta sa balat, memory sa katawan. Kahit baguhan pero puso ko beta.